Isang magandang araw ng bakbakan mga kaibigan. Welcome sa Boxer Shorts. Ako po si Attorney Ed Tolentino, kasama ninyo sa inyong corner pagdating sa usapang boxing. Dito sa Boxer Shorts, hindi tayo nagpapamonetize. Handog ko sa inyo, diretsong opinion, hango lamang sa ating passion. At ngayon, sa balitaktakang Boxer Shorts, patuloy nating pag-usapan itong gulo na sinimulan ng Amerikanong si Floyd Mayweather Jr. Sa ating nakaraang video, ating pinag-usapan, inanalyze itong pag-anunsyo ni Floyd Mayweather Jr. na ang kanyang September 19 showdown kontra sa ating pambansang kamao Manny Pacquiao ay isang exhibition at hindi totoong laban. Pinag-usapan natin yan sa ating huling video. Ngayon, atin namang himayin, i-analyze ang naging tugon ng kampo ni Manny Pacquiao sa nasabing revelasyon ni Floyd Mayweather Jr. Alam niyo, September 19 pa ang laban ni Pacquiao at ni Mayweather. Pero ngayon pa lamang ay tumatanggap na ng kaliwat kanang suntok itong si Floyd Mayweather Jr. Ang mga suntok ay nanggagaling sa mga kritiko, sa mga boxing experts. Halos lahat sila ay nagsasabing tila baga naduwag itong si Floyd Mayweather Jr. sa biglang pag-atras sa isang totoong laban kontra kay Manny Pacquiao. Ngayon naman, sa lengguwahe inyong maintindihan, pag-uusapan natin ang naging tugon ng kampo ni Manny Pacquiao. Pag-uusapan natin ang mga legal na aspeto ng nasabing revelasyon na ito ni Floyd Mayweather Jr. sapagkat nahaharap sa isang malaking asunto itong si Floyd Mayweather Jr. Ano ang pwedeng kaso na maaaring isampa kay Mayweather kung sakaling maging matigas ang kanyang posisyon at patuloy niyang igiit na isang exhibition lamang ang kanyang labang kontra kay Manny Pacquiao. Lahat ng ito, pag-uusapan natin sa lengguwaheng inyong maintindihan dito lamang sa Boxer Shorts. At ngayon mga kaibigan, atin namang pakinggan ang naging tugon ng Team Pacquiao sa naging anunsyo ni Floyd Mayweather Jr. na isang exhibition at hindi totoong laban ang kanilang magiging pagtutuos this coming September 19 dyan sa The Sphere, Las Vegas, Nevada. Ito ang maliwanag na statement ni Manny Pacquiao. Ang ating kontratang pinirmahan ay para sa totoong laban, hindi para sa isang exhibition lamang. Maliwanag pa sa sikat ng araw yung anunsyo na yan. Walang ibang demand si Manny Pacquiao sa kampo ni Mayweather maliban sa maging totoo ang kanilang laban kung saan nakataya ang 50-0 unbeaten record ni Floyd Mayweather Jr. Ito ang tanging demand ni Manny Pacquiao. Ngayon, iginigit ni Floyd Mayweather Jr. na exhibition lamang ang nasabing laban. Ayon sa kampo ng Team Pacquiao, merong tatlong kontrata na pinirmahan si Pacquiao at si Mayweather. At lahat ng ito ay patungkol sa kanilang laban. Dito nakasaad na isang totoong laban at hindi exhibition ang ating matutunghayan. Tatlong kontrata mga kaibigan, lumalabas piecemeal ang naging negotiation sa pagitan ni Pacquiao at ni Mayweather. Hindi nakakapagtaka sapagkat mahirap kausap si Mayweather. Hindi makukuha sa isang upuan ang pag-negotiate kay Mayweather. Maraming demands ito, lalo na't nakataya ang kanyang 50-0 record. Hindi nga ako magtataka kung ilagay ni Mayweather sa kontrata na kinakailangan ni mag-ahit si Manny Pacquiao at walang bigote sa aktwal na laban. Sa paniniwalang ang bigote ang source ng lakas ng ating pambansang kamao. So suma total may kontrata mga kaibigan at dyan nakasaad ay totoo ang magiging laban ni Pacquiao at ni Mayweather. Ngayon, all of a sudden sinasabi ni Mayweather na exhibition lamang. Yang kanyang pagsabi na exhibition ng laban, ito'y malaking pagbabago sa kontrata. Kaya ang sinisigaw ng kampo ni Manny Pacquiao ay isang asunto o demanda for breach of contract. Ano ba ang breach of contract? Simple lamang. Meron dalawang partido, nagkaroon sila ng usapan, at itong usapan na ito ay inilagay nila sa papel, sa isang kontrata. Yung isang partido, hindi sumusunod sa nasabing alituntunin, yung kanilang pinag-usapan na nasa kontrata, ayaw sumunod. Okay? So, masisira ang kontrata. Yan ang tinatawag nating breach
sinisira mo yung inyong kasulatan. Ngayon, sa Amerika, most likely, dyan isasampa ang kaso. Kung saan estado pinirmahan ng kontrata sa Amerika, doon isasampa ang kaso for breach of contract. Now, dyan sa Amerika, maraming klase ng breach of contract, mga kaibigan. Merong minor breach, okay? Pag sinabi nating minor breach, hindi kalakihan ng pagbabago. For instance, nag-request si Mayweather na pwede ba, wag naman September 19, medyo i-atras natin yung date sapagkat kailangan ko pa ng additional training kasi 2017 pa nung huli akong lumaban eh. So, kailangan ko ng additional days. Iyan, minor lang. Minor lang yan. Sa boxing naman, regular na nangyayari yan. Pwedeng i-atras ang laban. Kung may injury talaga, pwedeng i-atras. Pwedeng i-reset. So, minor lang yan. Pero meron din po tayong tinatawag na major breach. Ito yung aksyon na tuluyang makakasira sa kontrata. At yung pag-iit ni Mayweather na exhibition lamang ang laban, that totally changes the fight. Sira na ang kontrata. Sapagkat ibinebenta ng Netflix ang labang ito, ibinebenta ng The Sphere, ang venue, na totoo magiging laban. Can you imagine yung demanda na kakaharapin ng Netflix, ng The Sphere, kung ipopromote nila ang laban na ito as a real fight only to turn out as an exhibition? Di maghihingi ng refund yan, baka magdemanda pa yung mga fans. Pininiwala nyo kami na totoong laban, pagkatapos exhibition pala, nagbayad na kami. So nagkakaroon ng problema, mga kaibigan. Now, dagdag pa ng management ng The Sphere, nagkaroon na ng ocular inspection sa nasabing venue. Ang mga representatives ni Pacquiao, ng Netflix, at ni Mayweather. At lumalabas, aprobado. Paano ba naman? Ang The Sphere, one of the most modern entertainment venues ngayon dyan sa Las Vegas. So, yung anunsyo ni Mayweather na, teka muna, exhibition na lang, that is a major breach. Hindi po yan minor breach. Yan ay binabago mo na totally ang kontrata. At dahil dyan, pwede kang kasuhan ng breach of contract at magbabayad ka ng tinatawag nating daños perjuicio, damages. At aabot sa milyones yan, mga kaibigan. Milyones yan. Now, mahirap ang sitwasyon ni Floyd Mayweather Jr. sapagkat lumalabas na humingi na siya ng advance payment. Okay? Hindi pa sinasabi kung magkano ang kikitain ni Mayweather kay Pacquiao. Pero humingi na ng advance payment si Mayweather. Sapagkat si Mayweather, alam na marami, ay baong sa utang. Meron siyang over $50 million loan at 9% interest. Imagine nyo kung magkano yun. Nakakolateral yung kanyang nightclub, yung kanyang bahay, etc. So, kailangan niya ng kaagad na pera. So, lumalabas, humingi na siya ng advance payment. At yung daw remaining, nakikitain niya kay Pacquiao, nakakolateral na para sa kanyang utang. Pambayad utang na talaga lahat ang kikitain ni Mayweather kay Pacquiao. So, nalalagay sa alanganin si Mayweather sapagkat tumanggap na siya ng pera eh. Tumanggap na siya. Ngayon gusto niyang baguhin. Hindi naman minor change yan. That is a major change na gustong ipasok ni Mayweather from true fight to exhibition. Yan, it changes the entire contract, the entire agreement. So mabigat yan, mga kaibigan. Ngayon, binigyan ng deadline si Mayweather para bawiin yung kanyang anunsyo. Kung hindi, magkakaroon ng kaso. Kapag yan isinampa sa korte, mga kaibigan, malamang cancel na yung laban. Sapagkat ang bakbakan na ating makikita ay sa pagitan ng mga abogado ni Mayweather at ni Pacquiao. Wala na. Siyempre, nasa korte na yan eh. O ano mangyayari? Wala na yung laban. Sapagkat ang bakbakan mangyayari sa harap ng isang judge at sa mga abogado ng mga partido. So, binibigyan pa ng sapat na panahon si Mayweather para bawiin yung kanyang anunsyo na exhibition lamang ang laban. Alam nyo, sa totoo lang mga kaibigan, tayo mga boxing fans, wala naman tayong interes sa rematch na ito. 49 na si Mayweather, 47 na si Manny Pacquiao. Yung unang laban nila in 2015, yun ay 5 years late nga eh. Late na rin yung unang laban nila in 2015. Ang tanging interest natin sa labang ito ay ang makita ang posibilidad na makatamo ng unang talo si Mayweather kontra kay Manny Pacquiao. Yun lang ang tanging dahilan kung bakit interesado tayo sa labang ito.
Si Manny Pacquiao, kahit makatabla lang, mga kaibigan, kahit makatabla lang, sira na ang record ni Mayweather. Sapagkat yung 50-0 unbeaten record, this is based on an argument na lahat sila tinalo mo. Wala kang talo. Eh kapag draw, may nakatabla sa'yo. So ibig sabihin, meron kasing galing mo. Babalik yung best record kay Rocky Marciano, yung dating heavyweight champion, who had a record of 49-0. No draw. Walang nakatabla kay Marciano. Ibig sabihin, lahat tinalo ko talaga. So siguro, napagtanto ni Floyd Mayweather Jr. after signing the contract, naisip-isip ni Mayweather na, teka muna, ako pala, mas malaki ang nakataya dito. Si Manny Pacquiao, kahit matalo, okay lang. Pero ako, pag ako natalo, sira lahat ng legacy ko, which is built on his 50-0 record. Siguro napagtanto ni Mayweather yan. Pangalawa, sa totoo lang, si Mayweather ay may history ng hindi pagsunod sa kontrata. Ang dami nga niyang kaso kinakaharap ngayon, mga kaibigan eh. Ang dami niyang kaso kung saan bumili siya ng mamahaling bagay, hindi pa na totally bayad, o ayan, kinasuhan siya. Meron siyang isang kaso kung saan pumayag siya na mag-appear sa isang event, babayaran siya, appearance fee for that event, hindi naman siya sumipot. So, ibig sabihin, yung paggawa ng breach of contract, yung pag-commit ng breach of contract ay hindi bago kay Mayweather. Dagdag pa dyan, hindi rin bago ang pag-iwas niya sa isang mabigat na laban. Ayon kay Oscar De La Hoya, na dating nakalaban ni Mayweather, ito daw si Mayweather, meron silang agreement for a rematch within 1 year. Anong ginawa ni Mayweather para maiwasan ang isang rematch kay De La Hoya? Ang ginawa ni Mayweather, nag-retire for 1 year and 1 day, sabi ni Oscar De La Hoya. So talagang iniwasan ako sapagkat maganda pinakita ni Oscar De La Hoya sa kanyang laban kontra kay Floyd Mayweather Jr. And then you go back to early 2000 kung saan inopera ng top rank si Mayweather around $8 million to fight ang nooy kinatatakutang Mexicano na si Antonio Margarito. Iniwasan din ni Mayweather itong Margarito. Pero lumalabas tama yun kasi si Margarito pala loaded ang gloves. But just the same, merong ugali si Mayweather na umiwas. Sabi ko nga yung unang laban kay Manny Pacquiao, sa totoo lang, late na yun. Iniwasan din ni Mayweather na harapin yung prime, yung malakas na Manny Pacquiao. Iniwasan din niya. Ang kinaharap ng Manny Pacquiao noong 2011, medyo pababa na. Nakalasap na ng talo at iba na ang laro. Hindi na prime. Eh ngayon nga, rematch 11 years later eh. Eh lumalabas, takot pa rin si Floyd Mayweather Jr. na itaya ang kanyang totoong record. So ayan mga kaibigan, ang ating assessment sa naging tugon ng Team Pacquiao. Maliwanag, sabi ng marami, ay mukhang umaatras talaga itong si Floyd Mayweather Jr. At maliwanag din ang anunsyo ni Manny Pacquiao, I signed for a real fight, not an exhibition. So, TikTok, tumatakbo ang oras para baguhin ni Floyd Mayweather ang kanyang posisyon. Aantabayan po natin yan kung ano magiging counter move ni Floyd Mayweather Jr. At yan po ang buod ng Boxer Shorts for today. Naway naliwanagan kayo sa nagbabagang issue na ito sa pagitan ni Floyd Mayweather Jr. at Manny Pacquiao. Tingnan natin how it will turn out sapagkat natuon ang pansin ng boxing world dito sa issue na sinimulan ni Floyd Mayweather Jr. Yan po ang Boxer Shorts for today. By the way, congratulations sa ating kampiyon Pedro Taduran for retaining his IBF Minimum Weight Championship. We hope to break down that fight in our next episode. Until then, ako po si Attorney Ed Tolentino, muli nagpapaalala, walang personalan. Buntalan lang!